Ang Antique ay pinaniniwalaang pugad ng mga aswang. Halos sa mga ganitong kwento nakilala ang Iloilo City. Ngunit, totoo nga bang sa Antique lahat nagmumula ang aswang? Totoo nga ba sila o bunga lang ng malilikot na imahinasyon? Ano man ang katotohanan, ay ang mga buhay na may karanasan ang siyang magpapatunay na totoong may mga nilalang na naiiba at nakikipagsalamuha sa atin. Sila ay tao sa umaga, ngunit halimaw sa gabi. Isa pong mapagpalang araw, Sir Jay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Endo. Ako po ay tubong aklan, ngunit sa Antique na po ako lumaki at nagkaisip. Sa kasalukuyan, ako po ay 80 na, ngunit masasabi kong malakas pa po ako sa kalabaw. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan kong ito hanggang sa ako ay nabubuhay pa. Ang bayan ng Antique ay isa sa pinakamagandang lugar sa Iloilo sa panahong ito. Isang makabagong panahon at henerasyon. Narito ang nagagandahang pasyalan ng mga turista. Dito rin po matatagpuan ang tinatawag na Rainbow River. Ngunit sa likod ng kagandahan po nito sa nagdaang siglo ay nakatago sa likod ng malaparaisong lugar ang mga anak ng dilim na tinatawag nating aswang. Tahimik na lugar po ang aking kinalakhan. Simple lamang ang pamumuhay dito. Mga taong abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay sa umaga at matiwasay po na natutulog sa gabi. 7 taon ako nang mapadpad kami dito sa bayan ng aking ama na isang tubong Antique na nakapangasawa ng taga-Aklan at iyon po ang aking ina. Nagpasya po ang aking ama na bumalik po dito sa baryo nila dahil may malaki naman siyang lupain dito na naiwan ng kanyang mga magulang bago po sila nawala. Unang dating namin dito sa taong 1947. Ako po noon ay 7 taong gulang pa lamang. Aking pong matatandaan na bago pumanaw ang aking lolo na ama ng aking ama ay may inabot siya sa tatay ko. Hindi ko po alam kung ano iyon, ngunit sabi ng aking ama ay isa daw iyong pamana na kailangan tanggapin ni ama para hindi daw mahirapan pa si lolo. Sa panahong iyon ay wala po akong ideya kung ano ang bagay na iyon o para saan ba iyon. Ang naaalala ko lamang na pagkakuha ni ama sa bagay na iyon ay iginagalang na siya ng husto ng mga taga-baryo namin, katulad ng kanilang pagrespeto sa aking lolo. Wala pa akong maunawaan sa mga oras na iyon dahil ang madalas na sabihin ni ina at ama ay pasasaan din at aking di mauunawaan, at hayaan ko umano ang sarili ko na matuklasan ang sagot sa aking mga katanungan. Sa nagdaang buwan, matapos po tanggapin ni ama ang ipinagkaloob ni lolo, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan ay nagsasagawa sila ng isang ritual. Sabi ng aking ina, iyon daw ay pasasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkaloob ng mga Diyos at Diyosa. Nakasuot po sila ng damit na hinabi pa mula sa abaka at may baston silang daladala na may mga balahibo ng hindi ko malaman kung sa manok ba iyon o sa ibon. Ngunit ang nakaagaw ng aking pansin ay ang baston ni ama na may balahibo na akala mo ay pag-aari ng napakalaking ibon. Ang kanyang damit ay may karugtong na animoy balahibo ng peacock na may pinaghalong kulay berde, pula, lila at kulay pilak. Tinanong ko pa si ina kung bakit ang balahibo sa baston ni ama ay parang napakalaking ibon na kung tawagin ay phoenix sa salita pong banyaga. Ngunit katulad ng dati, malalaman ko rin daw ang magiging sagot ni ina na kalaunan ay kinatamaran ko na ring itanong.
Ayoko naman magkaroon ng kuryosidad dahil madalas na napapahamak ang mga taong maraming kuryosidad. Taong 1964 kung saan nagsimula talaga ang totoong kwento ng may pamilyang dumating sa aming baryo. Pamilyang binubuo ng ina, ama, 2 anak na lalaki at isang babae na sa wari ko noon ay siyang bunso. Sa panahong iyon ay nag-iisang anak pa lamang ako. Sinabi po ng ama ng pamilya na sila daw umano ay naligaw. Masyado nang mapanganib para daw sa kanila kung babalik pa sila dahil hindi po sila pamilyar sa baryo namin. Dahil naghahanap din sila ng lugar na maaari nilang malipatan na mag-anak. Tinanong sila ni ama kung saan sila nagmula. At sinabi ng ama ng pamilyang iyon na sa malayong lugar daw umano na parte lang din ng Visayas. Dahil likas po na mabait ang aming baryo ay agad po silang pinatuloy at pinayagang mamuhay sa bayang ito. Ang aming bayan na kilala umano na bayan ng mga aswang. Alam niyo po Sir Jay, sa panahong iyon ay pinagdududahan ko na rin ang aking sarili kung tao ba ako o isang aswang. Noon po ay takot na takot ako baka isang araw ay bigla na lamang magbago ang aking anyo at maging uhaw po sa dugo at laman ng tao. At sa tuwing nakakaharap ko ang aking mga kapitbahay na akala mo'y walang kasiyahan sa mga buhay, ay mas tumindi ang duda kung isa po akong aswang o nabibilang sa mga aswang. Sa edad kong 24 sa taong 1964 ay inaantay ko na lang na bigla akong lumipad at dumapo sa bubong ng bahay sa kabilang baryo. Sapagkat naiisip ko kung sino naman ang aaswangin ko sa baryo namin kung lahat kami ay aswang o maghihintay kami ng tayong maliligaw at ito ang aming pagpipiestahan. Ganoon na tumakbo ang utak ko na minsan na itinatawa ko na lamang mag-isa. At ngayon nga ay may naligaw na pamilya dito sa baryo namin. Marahil ito ang magiging hapunan ng mga taga rito dahil ang dali para sa kanila na tanggapin ng mga estrangherong ito. Kung estranghero kami at ang aming baryo ay para sa kanila, ganoon din sila sa amin dahil hindi naman namin sila kilala. Ngunit dahil nasa utak ko na magiging hapunan ng taga-baryo ay agad nilang pinatira sa bakanting kubo sa tawid ng irigasyon. Nais ko po sanang balaan ng mga dayo, ngunit natatakot ako sa 2 bagay na maaaring magalit po sa akin ng mga taga-baryo o maipapahamak ko sila. Ayoko namang ipahamak ang aking ganayon, kaya naman mas pinili ko na lamang na manahimik kahit ako mismo ang kinakabahan sa maaaring mangyari sa kanila. Ano kaya ang gagawin ko kung sakaling lantakan nila ang pamilyang dayo? Samantalang ako, hindi ko pa naman sigurado kung aswang talaga ako. Kinabukasan ay maaga po akong ginising ng ingay sa labas ng aming bahay. Napapikit pa po ako dahil sa sinag ng araw na nagmumula sa aking bintana. Sa wari ko'y maaga pa sapagkat natatanaw ko pa ang mga hamog na nakababa pa lamang sa lupa. Napabangon ako noon at nag-inat ng katawan bago po lumabas. At pagkalabas ko ay hindi na agad maganda ang aking natatanaw dahil isang patay na sanggol ang pinag-uumpukan ng aking mga kanayon. Halos masuka po ako sa itsura ng sanggol na halos warak-warak na ang kanyang katawan at namumutla na din dahil wala na po itong dugo. Hindi ko po alam kung anong hayop ang lumapa sa bata at natanong ko sa sarili ko kung hayop nga ba o baka aswang at mga taga-nayon ang may gawa noon. Nakita kong naghihigaho sa pagtakbo ang mag-anak mula sa kabilang irigasyon.
Nagtanong pa ang kanilang ama kung ano ang nangyayari. Nang makita nila agad ay napayakap ang kanyang asawa habang ang anak na babae ay nagsusuka sa nakita. Narinig ko pang sinabi ng anak nitong lalaki na nakakatakot pala daw ang bayan namin dahil sa itsura pa lang ng sanggol ay tiyak siyang aswang ang may gawa noon. Napatingin sa kanya ang aming taga-nayon. Nagulat naman sila at natahimik sa nagyayakapan. Napalingon kami sa isa naming kapitbahay na nagwika sa tanang buhay niya na ngayon lamang niya nasaksihan ng ganitong kaganapan. Tama nga naman, Sir Jay. Sa ilang taon namin dito sa bayan na ito ay ngayon ko lamang nasaksihan ng ganitong pangyayari sa tanang buhay ko. Sa araw din na yon ay may mga magulang na nagpunta sa aming baryo na nagsasabing sila ang magulang ng sanggol. Patay na umanong isilang ang sanggol na iyon. Nakatulugan umano nila ang lamin nito at paggising nila ay wala na ito sa kanyang kabaong. At sa araw din na yun, Sir Jay, ay ang pagkabantog ng aming bayan bilang aswang dahil po sa nangyari sa sanggol. Kinatatakutan na po ang aming bayan. Ni halos ayaw ng daanan ng mga bus tuwing sasapit ang kadiliman. Hindi ka pwedeng magpagabi sa bayan namin dahil nababalot umano ng mga anak ng dilim na kung tawagin ay aswang. Nagpatuloy ang kababalaghan sa aming bayan. Tila ba naging tapunan na dito ng mga patay na sanggol o di naman kaya ay hayop. Naisip ko na nagsisimula na sigurong maging halimaw ang aming mga kanayon, lalo na't dumating ang tagtuyot sa aming baryo na naging sanhi ng pagkamatay ng mga pananim. Napapaisip din ako na kaya siguro panay tanim ng mga kanayon ko ay para hindi sila makapagbiktima ng mga sanggol o tao. Dahil nagbago na sila at aswang talaga ang mga kanayon ko at ang aking ama ang kanilang supremo. Dahil po sa paggalang na ibinibigay ng aming mga taga-baryo. Ganoon na tumakbo ang utak ko na tila ba gumagawa na ako ng istorya sa utak ko tungkol sa mga aswang. Isang araw, nagpasya akong magtungo sa gubat para mangahoy. Hindi na sumama ang aking ina dahil masama ang kanyang pakiramdam. At pagdating ko doon ay agad akong namulot ng mga kahoy at naging abala ako sa mga nagdaang mga oras. Nang makaramdam ako ng pagod ay nagpahinga po ako saglit. Iniipon ko lang kasi ang mga kahoy saka hahakuti na lang namin ni ama. Wala namang kasing nangunguha sa mga kahoy na nakukuha namin. Kaya kahit kinabukasan pa namin hakutin ay ayos lang. Pero Sir Jay, hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Masarap din kasi ang hangin sa gubat gawa ng marami pong puno. Mararamdaman mo talaga ang bawat hamyos ng hangin at ang sikat ng araw noon ay hindi kasing init ng sikat ng araw ngayon. Nagising ako nang may madinig akong takbuhan sa kabilang bahagi po ng gubat. Napabalikwas ako dahil saka ko lang napagtanto na magtatakip silim na pala. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim kung sino na ang mag-ahari sa mundo. Sa wari ko noon ay mag-aalas 6 na dahil madidinig mo na ang mga tunog ng ibon at iba pang mga hayop na nasa gubat. Naghalukip-kip ako sa ugat ng punong kahoy at hindi masyadong mataas ang kahoy na ito, ngunit ang lalaki po ng ugat. At yun nga po, dahil noon lang ako kinabahan dahil sa mga tunog na nadidinig ko at halos lumulundag ang puso ko nang biglang naglipara ng mga paniki at ibon sa paligid. Tatayo na sana po ako nang may dumaang hindi ko malaman kung ano. At sa gulat ko noon ay napaupo ako bigla at nagtago sa malaking ugat. At napatakip pa ako ng bibig dahil po sa kaba.
naghanap ako sa paligid ng mga ligtas na taguan. Napatingin naman ako sa kabilang bahagi ng ugat nang may malaking puno na may mga damo na mayayabong. Dahan-dahan akong lumipat at mabilis na sumuot sa mga damo. Hindi ko alam kung ano ang mga nilalang na nakita kong tumatakbo. Napakabilis po nila at napakaliksi. Hindi ko rin alam kung nag-iisa lang ba na nilalang iyon, ngunit sa wari ko ay higit ito sa 2. Naramdaman kong may paparating muli kaya agad po akong nagtago. Dala po ang kaba at takot na ngayon ko lang nararamdaman ay halos napaluha po ako. Alam ko pong hindi na mga normal na nilalang ang nasa paligid ko. Dahilan po para halos banggitin ko na ang lahat ng mga santo, Diyos at Diyosa sa mundo. Kulang na lamang po ay pati maligno at nuno sa punso ay nais ko lang tawagin sa takot at kaba na nararamdaman ko. Naramdaman ko na napahinto po sila. Sumilip ako bahagya at nakita ko ang mga nilalang na tila may hinahanap. Napakagulo ng buhok nila at ang lansa po ng amoy. Sa wari ko'y 3 sila at hindi ko lang alam kung sino sila dahil po sa dungis ng mukha nila at katawan. Halos mauuna ata ang kaluluwa ko sa katawan ko nang madinig ko ang sinabi nilang sa edad kong 84 ay sariwa pa. At ang sabi pa po ng isang nilalang, hindi natin maaaring dalhin ang bata sa bahay. Baka mahuli nilang tayo ang gumagawa ng pagkatay sa mga bata. Tulad ng dati ay iwanan na lang natin sa labas. Ang ibig pong sabihin, isa nga sa mga taong bayan ng aswang o baka silang lahat ay aswang at maaari ding ako ay aswang na hindi ko pa nadidiskubre sa sarili ko. Nagtago ako nang madinig kong tila may naaamoy daw sila na kakaiba. Amoy tao daw. Hanapin daw ako bago ko pa daw ipagkalat kung ano sila. Kahit po na takot po ako, ay nagawa ko pang isipin na kung paano ko ipagkakalat ang pagkatao nila. Kung ngayon nga ay hindi ko sila kilala. Napatakip po ako ng mata, Sir Jay, nang makita kong parang asong sumisinghot ang mga nilalang sa hangin na tila ba sinusundan nila ang amoy ko. At nang papalapit na po sila sa akin ay tatakbo po sana ako nang muntik po akong mapasigaw na may humawak sa balikat ko. Tinakpan po niya ang aking bibig at sumenyas po siya na huwag daw akong maingay. At paglingon ko po ay ang aking ama po pala iyon. Hindi ko alam kung paano nakarating si ama sa pwesto ko na hindi naaamoy ng mga nilalang na nakakatakot. Maya-maya ay parang may biglang hinipan si ama dahilan para napapikit po ako. At pagdilat ko ay nasa harapan na kami ng bahay namin. Parang masisiraan po ako ng bait sa mga nangyayari. Hindi ko po alam kung paniniwalaan ko ba o alam kong hindi ka panipaniwala at mahirap paniwalaan. Dahil kahit ako sa sarili ko ay hirap akong kumbinsihin na totoo ang nangyayari. Nawala po sa isip ko na sa mga oras na iyon ang mga nilalang sa gubat. Dahil mas naisip ko ang nangyari sa kung paano kami nakapunta agad dito sa tapat po ng aming bahay. Iyon ang mga katanungan sa isip ko na walang sapat na kasagutan. Sapagkat alam ko ang sasabihin ng aking ama't ina na malalaman ko din ito sa tamang panahon. Hindi pa man ako nakakabawi sa gulat na nadarama ko ay narinig kong sumisigaw ang bago naming kapitbahay sa kabilang irigasyon na may aswang daw umano. Agad namang dumulog ang aming mga kapitbahay sa bahay ng pamilya sa kabilang irigasyon. Nakitakbo na rin po ako, Sir Jay, patungo sa bahay ng pamilyang bagong lipat. At pagdating namin doon, nakita namin ang mag-asawa kasama ang kanilang mga kaanak na nakahalukip-kip sa isang sulok. Hindi ko po noon maalala kung anong oras na, ngunit napakadilim na po ng paligid.
Tanging ang mga gasera ng bawat kabahayan at ang mga gaserang dala-dala ng taong bayan ang nagsisilbing liwanag sa madilim na gabi. Tinanong ng mga kapitbahay kung ano ang nangyari. Sinabi ng asawang babae na mayroon daw umanong 2 aswang ang nanloob sa kanila. Mainam na lamang ay agad na nakita ng kanilang anak na lalaki. Napansin ko pong nagkatinginan ng aking ama't ina, maging ang mga may katungkulan sa aming nayon ay nagkatinginan din. Tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Hindi na po maganda ang aking pakiramdam sa mga nangyayari. Lalo pat naging tapunan ng patay na sanggol ang aming bayan na hindi naman nangyayari noon. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang madinig ko ang asawang babae ng bagong lipat na may aswang umano sa baryong ito. Sabay tingin sa gawin ng aking magulang at ng mga kasapi na may katungkulan sa aming baryo. Napalingon ng lahat sa mga magulang ko. Kahit ako man ay napatingin din. Ngunit ang aking ama ay panatag lang na nakatayo at walang imik. Niwala po siyang kahit anong emosyon na makikita sa kanyang muka. Walang kahit anong emosyon na parang blanko lang itong nakatitig sa pamilya. Maya-maya ay napapailing ang mga taong bayan na umalis. Bagay po ng aking ipinagtataka habang sinusundan po sila ng tingin. Nanatili lang akong nakatayo nang marinig ko ang sinabi ni ama sa kanila na huwag kayong mag-alala. Hahanapin natin ang aswang na iyon. Sa wikang Ilonggo po niya sinabi iyon. Ito po kasi ang pangunahing salita sa Iloilo. Pagkawikay agad na tumalikod po si ama at nakasunod sa kanya si ina na niyaya pa ako, ngunit hindi pa rin po ako umaalis sa aking kinatatayuan. Nadinig ko na lamang ang boses ni ama na tinanong ako kung saan ko umano gustong matulog. Kaya po ay sumunod na lang po ako sa kanila. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako. Ngunit paglingon ko sa magpamilya ay nagulat ako. Nanatili silang nakatingin sa amin. Ngunit ang kanilang mga mata ay parang mabalasik ang mga titig. Sa totoo lang, Sir Jay, kung mahina lang akong tao ay marahil isa na ako sa mga taong nasa loob ng ospital nang may mga sakit sa pag-iisip. Dahil po sa kakaisip ng mga bagay-bagay na hindi ko po maintindihan. Isang araw, wala noon ang aking ama at nasa kabilang bayan umano ito at may pinuntahan na lamay. Anila, ang namatay umano ay tinumog ng isang aswang habang ito ay nangunguha ng palaka sa kanilang sakahan. Ang palaka kasi ang isa sa pinakamasarap na ulam sa amin noon. Kaya kapag natapos na ang tag-init ay tag-ulan na naman at buwan ng tagtanim ng mga palay. Bago po itanim ay bubungkalin muna ng traktora ang lupa at doon mo makikita ang mga palakang palay at isda na kung tawagin ay hito. Nakita ko ang aking ina na abala sa pamimili ng mga bato o tipasi kung tawagin sa amin. Marahil naramdaman ako ng aking ina dahilan para mapalingon po siya sa akin. Napangiti pa siya sa akin at niyaya akong umupo sa kanyang tabi. Tumabi naman po ako, Sir Jay, ngunit ang kaba ng aking dibdib ay parang tinatambol ng 1,000 daga. Bala ko kasing magtanong sa kanya sa mga bagay na nais kong itanong. Hindi kasi ako pinatulog ng aking isipan dahil puyat po ako. Ilang minuto pa ang aking pananahimik hanggang sa magtatanong na sana po ako. Ngunit paglingon ko'y nagulat ako sa tingin ng aking ina. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nakatitig po sa akin. Ngunit parang kinilabutan ako sa uri ng kanyang tingin. Tinanong niya ako kung may nais ba akong sabihin. Kaya naman po naglakas ako ng loob na itanong kay ina ang mga katanungang naglalaro sa aking isipan. Natawa ang aking ina nang itanong ko sa kanya kung aswang ba kami o may lahi ba kaming aswang.
kung si ama ba ang aswang na nanloob sa bahay ng pamilyang bagong lipat sa bayan namin. Hindi ko po alam kung saang parte ba ng sinabi ko ang nakakatawa. Seryoso kasi akong nagtatanong sa kanya kung totoo nga bang kami ay may lahing aswang. Matapos po niyang matawa ay tulad ng dati. Wala akong nakuhang sagot dahil tulad din ng dati, ang sagot niya ay malalaman ko sa tamang panahon. Kabilugan ng buwan. Sa patapos na taong 1964, buwan po ng Enero. Kung aking pong matatandaan, gabi po iyon ng pagtitipon. Sa tuwing sasapit po kasi ang kabilugan ng buwan, ay nagtitipon ng aming mga kanayon upang mag-alay ng pasasalamat sa mga Diyos at Diyosa sa lahat ng mga pagpapalang ipinagaloob sa aming bayan. Habang abala ang mga kanayon ko, ako naman ay abala sa pagbabantay sa paligid. Abala po ang aking mata kakaikot sa pag-aabang ng aswang na lilipad o inihahanda ko na ang aking sarili sa pagpalit ng anyo ng aking mga kanayon. Inutusan ako ni ama na puntahan ang pamilya sa kabilang bahay para anyayahan sa pagtitipon. Agad ko namang sinunod ang aking ama. Dala po ang gasera ay tinungo ko ang bahay ng pamilyang bagong lipat. Hindi naman ako matatakotin, ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay nakakaramdam ako ng kilabot at panlalamig sa kaibuturan ko. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa gabing iyon at tila ba may nakatingin po sa akin at nagmamasid. Hindi po ako nagpapahalata at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Nanginginig man ang aking kalamnan ay tinitiis ko po. Kahit pa pakiramdam ko ay halos hindi na lumalapat ang aking mga paa sa lupa. Pagdating ko po sa tapat ng kanilang bahay ay tahimik po ito. Naisip kong napakadilim naman ang kanilang tahanan. Umihip po ang hangin dahilan para mamatay ang aking gasera. Nakakaamoy ako ng nakakasulasok po na amoy. Muntik na nga rin po akong masuka dahil hindi talaga maganda ang amoy na para bang ahalukahin nito ang aking sikmura at ilalabas ang lahat ng kinain ko. Hindi ko alam kung saan din po nanggagaling ang amoy na iyon, ngunit pakiramdam ko ay nanggagaling lang sa malapit dahil sa napakatapang po na amoy. Aalis na sana ako nang bigla akong may madinig na akala ko ay baboy ramo. Napatingin pa ako sa kanayon kong masayang nag-uumpukan at nagsasayahan. Napalingon muli ako sa bahay ng pamilyang bagong lipat dahil sa wari ko'y doon nanggagaling ang tunog na parang baboy ramo. Dali-dali akong naglakad papalayo sa bahay. Ngunit pakiramdam ko'y bumabagal ang aking hakbang na para bang may nakahawak po sa akin. Lagitik ang aking pawis at nanlalamig ang buo kong katawan. Para po akong binabangungot ng gising dahil ramdam ko ang paninigas ng aking katawan. Hirap po akong ihakbang ang aking mga paa. At sa mga oras na iyon ay parang mata lamang ang kumikilos sa akin at ni hindi po ako makasigaw. Alam niyo po, Sir Jay, ang susunod po na pangyayari ay hindi ko makakalimutang karanasan ko. Dahil po, nagpangbuno kami ng nilalang na hindi ko malaman kung ano. Magaan lang siyang ngunit napakalakas niya. Maliksi po siyang kumilos at napakabilis at napakapangit po ng kanyang boses na akala mo ay pusa po na nakikipag-away sa kapwa niya pusa. Nakipaglaban po ako at binuhos ko ang lahat ng lakas ko para po ipagtanggol ang aking buhay laban sa nilalang na balak akong patayin. Alam ko po na balak niya talaga akong patayin dahil sa paraan ng kanyang lakas habang dinudumog ako. Nararamdaman ko ang hapdi ng aking katawan mula sa kalmot na dulot po ng nilalang sa akin. At nang makabawi sa dilim ang paningin ko ay nagulat ako sa itsura ng nilalang na nakikipagbuno po sa akin.
Gulo-gulo po ang kanyang buhok at napakapangit po ng itsura. Ang mga mata niya ay napakaitim. Ang ngipin niya ay matulis na puno ng hindi ko alam kung ano ang kanyang kinain dahil may mga dugo-dugo pa ito. Maya-maya ay sumigaw po siya at naamoy ko pa ang nakakasulasok na amoy ng kanyang hininga na hindi mo alam kung patay na mga hayop ang kanyang kinain. Napakalakas po niya na hindi ko alam kung saan ang gagaling dahil hindi ko kayang sanggain ang kanyang mga atake. Sa wari ko ay babae siya dahil po sa hubog ng katawan nito at mahaba po ang kanyang buhok na sa wari ko'y hanggang ibaba ng kanyang tuhod. Naaamoy ko pa ang malansang nang gagaling sa kanyang buhok. Naisip ko pang ang buhok niya ang kanyang ginagamit para makapagbiktima dahil kapag naamoy mo ang mabahong amoy na nanggagaling sa buhok niya ay parang mahihilo ka at mawawalan ng malay. Takot na takot po ako noon, Sir Jay, sapagkat hindi po ako makasigaw para makahingi sana ng saklolo. Sa isip ko ay sumisigaw ako pero hindi ko maisang tinig. Para po akong binabangungot ng gising ng gabing iyon. Kahit pagdarasal noon na hindi ko po nagawa sa tindi po ng takot ko. Dahil ang naiisip ko lang ay ang makaligtas sa nilalang na nais po akong patayin. Muli po ako nakaramdam ng pagkalmot niya sa pisngi ko. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkalmot niya sa akin. Sa hindi ko pumalamang dahilan ay buong lakas ko siyang nasuntok dahilan para tila aso siyang umiiyak. Hindi ko alam kung saan ko siya tinamaan basta't alam ko ay nasuntok ko siya. Noong kabataan ko po kasi, Sir Jay, ang pinaka-inaalagaan ko sa lahat ay ang aking pisngi. Dahil para sa akin, kahit hindi ka kagandahan o kagapuhan, basta malinis ang mukha mo ay bawi na lahat. Yun din ang siguro ang dahilan kung bakit ko siya nasuntok. Kinapa ko po ang aking muka at naramdaman kong tila may umaagos na dugo. Nang tingnan ko nga ito, ay dugo nga ito. Umakyat ang inis ko sa katawan ko noon at nilapitan ng aswang na nangalmot sa akin. Wala na akong pakialam kung kanayon ko siya, basta ang naisip ko ay makaganti ako. Lalapit na sana ako nang makita ko sa hindi kalayuan ng kanyang mga kasama at napaatras po ako. Dahil kung hindi ako aatras ay tiyak na magiging hapunan nila ako. Mabilis pa po sa 4:00 napatakbo po ako. Sumigaw po ako sa abot ng aking makakaya. Alam ko na hinahabol nila ako ngunit nagpatuloy lamang ako sa pagtakbo na walang palingon-lingon. Niwala na akong pakialam sa aking madadaanan at hindi ko na nararamdaman ang mga tinik na nakatusok na pala sa aking mga paa. Napakaliwanag po ng buwan, Sir Jay, ngunit naiisip kong hindi ito ang magiging huli na masisilayan ko ang kanyang sinag. Kaya sumigaw ako ng sumigaw na halos maubos na ang aking hininga. Nadapa po ako dahil napatid po ako sa isang ugat nang hindi ko alam kung anong puno iyon. Halos impit ng aking sigaw dahil sa naramdaman kong pagbagsak ng aking dibdib. Pinilit ko pong tumayo noon, ngunit hindi ko na po magawa dahil po sa sobrang sakit. Pakiramdam ko po ay napilayan ako at nabali ang mga buto ko sa aking tadyang. Napapaiyak na lang ako at napaisip na kung aswang ang aming lahi ay bakit hindi pa ako naging aswang na nasa hustong gulang naman ako kung totoo ngang may edad ang pagiging aswang. Naramdaman ko na lang po na papalapit na sila sa akin. Naaamoy ko na kasi sila dahil tinatangay po ng hangin ang kanilang mga malalansang amoy. Napapikit na lamang ako at nanalangin. At totoo nga na wala nang mas makapangyarihan sa panalangin dahil kapag taos-pusong panalangin ay ipinagkaloob ng Diyos. Hindi niya ako pinabayaan ng Panginoon. Nagpadala siya ng mga anghel na siyang magliligtas po sa akin.
Nakita ko kung paanong paglalatiguhin ng mga anghel na iyon ng mga aswang. Impit ang mga sigaw na akala mo'y pusang kinakastigo o asong namimilipit sa sakit ang mga tunog na aking nadidinig. Hindi ako makakilos sa mga oras na iyon at nanlalabo na ang aking mga mata na tila ba mawawala na ako ng malay. Pinilit ko pong ibuka ang aking mga mata at sa liwanag ng buwan ay aking pong nakita ang isang pamilyar na muka. Walang iba kundi ang aking ama. Napatingin pa po siya sa akin bago po ako tumakbo upang makipaglaban sa aswang. Kasama ng aming mga taga-nayon, isang malakas na sigaw ang aking nadinig sa tuwing hinahampas niya ang kanyang latigo. Nadidinig ko pa ang pagtunog ng latigo sa tuwing hinahampas niya ito sa mga aswang na nandumog at balak na kumatay sa akin. Nakikita ko ang papalapit kong ina kasama ng mga kababaihan sa aming nayon. Agad nila akong binuhat para ilayo po sa kaguluhang naghaganap sa aking paligid. Nakuha ko pang tumayo sa kabila ng pag-inda ko sa sakit na nararamdaman ko sa aking paa at sa nabali kong tadyang. Tinulungan po nila ako na buhatin dahil hindi naman po ako ganun kabigat, dahil medyo po may kapayatan ako noong kabataan ko. At habang hila-hila nila ako ay nakikita ko ang aking mga kanayon na nakikipagsagupaan sa aswang. Maraming katanungan sa aking isipan noon na gusto ko pong masagot dahil nalilito na ako sa mga nangyayari. Napalingon pa si ama sa akin at napatango. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin, ngunit pagkatapos noon ay nawala na po ako ng malay. Tunog ng ibon ng aking nadidinig. Tila ba nag-aawitan sila sa ulo ko kung nasaan po ang aking bintana. Napapikit pa ako ng bahagya dahil sa tama ng araw na nagmumula sa bintana ng aking silid. Nagbumuni-muni ako dahil pakiramdam ko ay nananaginip ako ng masama kagabi. Babangon sana ako nang mapangiwi at napasigaw po ako na siyang dali-daling pagpasok ng aking ina. Masakit ang aking tagiliran at mga paa, dahilan para lumapit siya at alalayan akong makaupo. At pagkaupo ko, saka ko lamang napagtanto na hindi pala yun panaginip at lahat pala iyon ay totoo. Totoo din pala na ako ay nabalian at dinumog ng aswang kagabi. Napatingin ako sa aking ina na tila ba ako nagtatanong. Sinagot niya ito ng isang napakalalim ng buntong hininga. Sinabayan pa niya ito ng pagtayo at napatingin po sa akin. Maya-maya ay tinawag ako ng aking ina at sinabi niyang, "Ikukwento ko sa iyo. Narito ang iyong ama sa labas. Panahon na siguro na malaman mo ang totoo." Nangunot naman ang aking noo. Tumayo po ako at kanya po akong inalalayan. Paika-ika akong lumabas sa aking silid at sa labas ay naroon ang aking ama at ang mga taga-nayon na may mataas na katungkulan sa aming bayan. Inaya po ako ng aking ama na maupo at ang aking ina ay ipinagtimpla ako ng mainit na kape. Sinabi ni ama na kanyang ikukwento sa akin ng lahat dahil alam niyang marami akong katanungan na dapat noon pa niya sinagot. Dahil din po sa kagustuhan niya na ako ang makatuklas ay napahamak pa ako. Pinag-isipan ko pa na mga aswang ang aming taga-baryo. At ayon po sa kanya, ang baryo namin sa parteng Antique ay ang baryo ng mga manggagamot na itinatag ng aking lolo. Sila umano ay madalas na taga-usig ng mga aswang. Ang pamilyang naligaw sa baryo namin sa Antique ay ang mga aswang na nagmula pa sa kabilang sulok ng Visayas. Matapang umano ang lahing aswang ng pamilya. Mga aswang na hindi umano basta-basta napapatay ng mga ordinaryong manggagamot lang. Alam din nila na iyon talaga ang aswang, ngunit hindi pa nila ito sinusugod dahil kanila pa itong minamanmanan.
Sa kabilang baryo talaga nakatira ang mag-anak kaya umano laging madilim ang kanilang tahanan. At dito nila sa baryo namin tinatapon ang mga bangkay ng sanggol para kami ang mapagbintangan. Ngunit totoo ngang hindi na naigang kadiliman laban sa kabutihan dahil ang akala ko noong mga anghel kagabi ay ang aking mga taga-baryo pala at totoo ngang naganap ang labanan na akala ko ay sa panaginip lang. At ang aking mga pilay ang siyang magpapatunay na totoo ang nangyari. Istorya Tagalog Horror Stories.